Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Good morning, good morning, good morning! Aba, napakaganda naman ng araw na ito. Of course, alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolyo na! Ayan, ang ganda mo naman partner sa iyong red top this morning. Ikaw din sa iyong checkered na red and blue top. Of course, Yan. dahil ngayon ay isang espesyal na araw, hindi lamang para sa atin, pero para sa lahat ng ating mga tagpakinig this morning sa Radyo Totoo. And of Ika course, ika nga kung Salome ay super special ito. Aha. Yan. Kaya dahil nga po special tayo at special ang mga Batanggenyo, yan, meron tayong mahalagang makakasama. Yan ngayong araw na ito. And of Talaga course, ika ngay ang love tandem. aha. Yan. ng At syempre, yun ay love tandem hindi lamang sa pagbibigay ng serbisyo Yes. sa ating mga kababayan, pero syempre, isa ring team sa totoong buhay. Totoo naman yan. Ayan. Pero bago po ang lahat, syempre babati muna kami ng Happy Valentine's yan sa ating mga kapwa Batanggenyo. Happy puso sa Happy inyong puso lahat. po sa ating lahat. Yan. At siguro pasadahan natin na mabilis kung sino yung kasama natin ngayon sa ating live streaming. Batiin natin ang Happy Valentine's. Yan. Oo, Happy Valentine's yan sa mga nakatutok sa ating masugid na tagapakinig. Si Ma'am Nits Lapa mula pa sa Lipa City. Yan. Aha. Hi Ma'am Nits, Happy Valentine po. Kay Cashalka Cantos, kay Crystal Cabello, kay Jane Romel Elarmo Ilagan, kay Tito Eric, yan, na nasa Canada, Tito Eric, good morning, and Happy Valentine's Day sa iyo. Ganon din po, kay Attorney Si Marian. Attorney, hello. Yan. Kay Attorney Marian Tincturia Estepona, Happy Valentine's Day po. Siyempre sa ating Tito Roger Aguirre, good morning, and happy puso. Ayan, at syempre sa atin nga pong pagpasada this Tuesday morning ay makakasama natin for the very first time sa ika-9 na taon ng ating pagpasada dito sa Biyaheng Kapitolyo ang tinaguriang official Love Tandem ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. At kung sino nga ba ang ating special na makakasama this morning ay atin pong antabayanan maya-maya po lamang. Ano? Ayan, at kaya naman wala po muna nga maglilipat ng himpilan, ano kaya ang magiging lagay ng panahon kung ang ating mga kababayan ay may nakaset na date ngayong Valentine's Day, ano? Ito Kaya kasama Arnold, ito ba yung uulanin? Oo. O talagang tirik ang araw, ika nga, sa init? Ating malalaman yan? mula po sa ating mga kasamahan mula sa tanggapan ng PDRRMO. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, February 14, 2025. Sa kasalukuyan ay meron tayong tatlong weather system na nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na dyan ay ang shear line o yung tagpuan ng malamig at mainit na hangin na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ikalawa ay ang easterlies na nagdudulot ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala sa area ng Mindanao ay umiiral pa rin ang IT season na nagdudulot ng mataas na tsansa ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayon sa ating latest analysis, ngayong weekend ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan ang shearline at easterlies sa silangang bahagi ng ating bansa. At sa susunod na linggo ay muling iiral ang northeast monsoon o amihan dito sa northern and central Luzon. Samantala, ang low pressure area na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala ng epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at bukod pa dito ay wala tayong binabantayan na anumang sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa.
Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maaraw papunta sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng mahina at katamtamang pag-ulan. Sa hilaga at timog parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa silangang parte ay may 57% tsansa ng pag-ulan at sa kanlurang parte ng Batangas ay may 87% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:19 ng umaga at lulubog mamayang 6:01 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rantasida nag-uulat. Magandang umaga po. Ang oras po, alas 9:40 na ng umaga. Ang bilis naman ng oras. At ako ay excited talaga for this episode. At kagaya ng ating naipangako kanina lamang ay para po sa ating pagpasada this Tuesday morning. Ayan. Dahil ito ay espesyal na Valentine's episode ng ating Biyaheng Kapitolyo. Oo. Ay Makakasama po natin ngayong araw ang official love tandem ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Siyempre po, ang isang team sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan at love team naman sa totoong buhay. Ayan, kaya naman sama-sama po nating balikan kung ano nga ba ito nagsimula at paano pa mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan at ang pagmamahal nila sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Siyempre, Kasama po ang ating masipag na ama at busy talaga namang Gobernador Hermelando Mandanas. together with our First Lady Attorney Angelica Chua Mandanas, good morning po and happy Valentine's Day, First Lady Angov. Ang cute naman nila. Nakakatuwa naman po. Kamusta po kayo, Ma'am? Magandang buhay at tunay na araw ng pagmamahal. Oh. Kasama siyempre ng governor ngayon, ang ating First Lady na taga-ibaan, abogada, at ganun din, talagang matagal ko nang kilala simula pa ng kanyang pagkabata. Ayun. Kaya si Attorney Angelica Chua at ngayon, Mandanas. Yan. And of course, Attorney, kamusta po, Ma'am Angel? Mapagmahal na umaga sa inyo at sa lahat ng nanonood ng Biyaheng Kapitolyo. Alam nyo, for the longest time, ito ang kauna-unahang Valentine's ko na wala ako masyadong hugot. Napuno ng love lang ngayong araw na ito. And of course, araw-araw po nakikita namin na ang ating busy gobernador at ang ating First Lady ay laging puno ng pagmamahal. And of course, maraming salamat po, Gov and Attorney. For the very first time po, magkasama namin kayo nakasama sa aming programa. Maraming salamat po. Totoo, na ngayon lamang kaming dalawa na nandito sa ating Biyaheng Kapitolyo. At napakaganda dahil araw nga ng pagmamahal. Pero gusto ko lang banggitin na siyempre, una, para sa atin, ang ating pagmamahal ay laging tuloy-tuloy. Ang Yeah. Valentine's Day, tuloy-tuloy. Kahit ngayon lang nakapunta sa Biyaheng Kapitolyo, yung ating programa ng Biyaheng Kapitolyo, ito ay patungo sa magandang buhay na lahat nagkakaisa, lahat nagmamahalan. Pero special ngayon dahil sa kauna-unahang pagkakataon, kasama ko ang aking kabiyak, Ayun. Ako kinikilig talaga. si Angelica. Ayan, and of course, siguro po ay umpisahan natin. Ang dami po nagtatanong, paano nga ba nagsimula ito? At Paano nagkakilala ating governor at ang ating attorney? Yan. Well, pwedeng ako na muna magsabi. Opo, sir. Opo, Gov. Ako, sa totoo lang, ako ang nagsimula. Yun. Ako ang nagsimula talaga. Dahil tayo ay may mga ginagawa talaga para sa kaunlaran ng ating natulong tayo
sa ating national government at sa mga investors natin na makapagbigay ng magandang hanap buhay sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas. Siya, naging abogado ng isa nating malaking investor dito. Pagkatapos, nakilala ko, siya pala ay anak ng ating dating provincial legal officer. Wow, small world, Small sir. world nga, Si ikaw. judge na ngayon, executive judge pa noon. Naging dati provincial legal officer natin. Primero assistant, tapos naging... Pero nung ako'y unang naging governor, nagtapos ako noon, ikatatlo siya ang ating provincial legal officer, at Judge Cecil Chua. Asawa ni Dr. Wilson, na parang consultant din ng isa nating district hospital sa San Jose. At nung una ko siyang nakita, at si Angelica na nagpaalala sa akin, nung birthday niya noon, pero noon, 7 years old pa lang. Wow! 7 years old, governor na ako. Nandoon ang ating governor sa Pero- party ng ating Natutuwa attorney. naman ako na hanggang ngayon pala, nasa kanya pa rin yung regalo na ibinigay ko sa kanya. Wow! Nalaman ko yon dito lang, sabi ko nga, nung medyo sa totoong buhay, ang tunay na napansin ko siya, 1 year ago. Around this time, last year. Oo. Ganito ring araw. Sa Araw ng season mga din po Bago ng love. Valentine. Yan. Kaya biniro ko, meron ka bang ka-Valentine? Ang sabi niya, wala. At siyempre, busy yan sa kanyang trabaho bilang abogada. So sabi ko, pwede ba? Ikaw na ang Valentine. Uy! Ang bilis. Paano naman po nag-respond agad ang aming first Yeah, lady siya doon na sa tanungin doon sa tanong na yon, ma'am? Sabi ko, hi, salamat, may ka-Valentine na ako. Pero pa-joke lang. So sabi niya, okay, sige. February 14, anytime, anywhere, provided you are there. Sabi niya ganon. Pero meeting talaga siya, professional meeting. Kasi nga, may kinokonsulta kami sa kanya na isang matter. Pero, 2 days before Valentine's, sabi niya, nag-text siya, sabi niya, call of duty. Uy. Kailangan ko sa Kapitolyo ng Feb 14, pwede ba post-Valentine na lang, Feb 15? May hirit. So, simula noon alam ko na laging Batangas first. Pero naintindihan ko naman yon. So, yon. So, nagkita kami ulit, Feb 15. Doon, ano pa ako na naka-pink. Ay, wow. 15? Feb 15, my love. 15, pero ano yon, pero meeting yon talaga, meeting. Pero iba na yung tingin niya sa akin. Uy! Naramdaman niyo po ba agad na, kagaya nun, di ba, who knows na yung palang isang on mattend ng 7th birthday mo, who knows na siya pala ang the one. Siya pala ang, may ganun po ba tayong Of course, hindi, wala namang ganun. Parang na-remember ko lang. Kasi alam ko, syempre as a kid, alam ko siya na, siya yung governor. So, cherish ko yung, parang marble na prayer. Alam niyo naman na sobrang madasalin ng ating governor. Yes. So, parang a little prayer for you. And then yon nakalagay yun sa, namin, sa bahay namin ngayon. Oo. Pero, syempre, at that time, hindi mo naman yon alam. And then, ngayon, looking back, parang, at least meron kaming ganang parang serendipity moment. Pero, of course, we clarify na yung iba kasi minamasama na parang, bata pa, ganyan-ganyan. Pero, nagkilala kami, abogado na ako, siya, wala namang masama kasi at that time, na siya, single na siya. And then, ako rin, wala naman. So, wala naman tayong inagawan o kaya wala tayong nasaktan. Mga gano'n. Tama. Pero babanggitin mo rin nung meeting namin nung 15. Opo. Actually, kasama yung mga investors. Parang official meeting yun. Kaya nga, Ang
tunay na, let's Hindi say, yung first date. siguro, hindi naman yun ang first date. Opo. Dahil kasama ng lahat. Biruan lang yun eh. Nung Na Valentine. sineryoso. Na sineryoso niya. Biruan lang yun. Naging seryoso lang. Siguro mga a week after. Feb 25. Alala ko Meron pa yung kami date. isang meeting na official. Pero yung ibang kasama niya, hindi dumating. Yung mga investors na kasama niya. So, ang nangyari, kami na lang nag-usap. May dala na siyang chocolate. Wow! Tapos no, then nag-set na yung official. Nagtuloy-tuloy Na-date na. natin. Na-date. Pero anong sagot mo? Sabi ko, sige, pero magpaalam ko muna sa magulang ko. So sabi niya, okay, I don't have a problem with your mom. Sabi niya ganon. Pero baka sa dad mo meron. So, yung first date namin, bago yung first official Pero date totoo, namin. nagpunta ako. Yeah, oo. Na, hindi lang yung kanyang Magulang. mga magulang. Nandun pa yung mga kapatid. Wow! At saka yung Kompleto pamangkin sa ko. pamilya. Yung dalawa kong pamangkin, tsaka yung mga brother-in-law ko, nandun din. So nagpaalam, sabi ko, parang seryoso na siya Paalam. talaga. Diretso na kami. Nag-usap na ulit kami. Wow, imagine, napakaganda nun na ang ating bising-bising gobernador ay nagtungo personally just to ask permission doon sa parents. At hindi lang parents ang nandoon that Buong time. pamilya. Oo. Yan ang isang Parang katangian. humiwalay muna kami dun sa pagpupuno, nag-usap kami. Ano? Tapos isinet ang susunod na date talaga. Alam mo, yun talaga yung maganda, yung hindi nawawala sa ating mga Batanggenyo, yung ating mga tradisyon. Oo. Diba? Yun talaga na, ika nga ay ang pagrespeto. Yan, ang respeto natin sa mga magulang, ang pagpapaalam. Nakakatuwa. Naisip ko tuloy bigla, ano kaya yung feeling na may pupunta din sa amin para ipagpaalam ako, attorney and Gov. Ano? Malay mo, mamaya meron. Ayan. Pero syempre, Gov and Madam First Lady, after po nito, paano po yung naging setup natin dun sa unang date na ating, official date na ating na-set? So immediately after na magpaalam sa magulang ko, pumunta kami sa isang restaurant around that area din. So doon niya, sinabi niya, nagpaalam na ako. Sabi mo, magpaalam ako, nagpaalam na ako. So sabi niya, okay, sige, seryosohan na to. Pero dahil alam niya na abogado ako, sabi niya, ito parang kailangan natin mag-set ng terms and conditions. Ay. Aba, gobernador talaga at alam talaga kung paano ang galawan. So sabi niya, sige, pero kailangan mo maging religious. Sabi ko, hindi ko yata kaya. Tapos biglang, gusto ko ng 2 anak. Uy! Sabi ko, at that time, alam niyo naman mga abogado, strong, independent woman. Sabi ko, at that time, sabi ko, ayoko talaga ng anak. Gusto ko lang ng mga pamangkin ko, alagaan ko yung mga pamangkin ko. Kaya pag umiyak sila, ibabalik ko na sila sa kanilang mga magulang. Kasi kayo magpaaral dyan. Ako, sa good times lang. At saka nun, wala naman siyang boyfriend. Uy, ayun. And knowing our governor po, talagang malapit ang puso sa mga, mga bata. children. Oo, sa mga bata. Tapos sabi niya, sabi ko parang ayoko yata, hindi ako sure. Sabi ko, mayabang pa ako. Sabi ko, actually, hindi kita kailangan. Wow, sinabi ko, hindi kita kailangan. Sabi ko, meron akong sasakyan, meron akong mag-drive, meron akong kondo, meron akong bahay. Sabi niya, try mo lang. Sabi niya ganon. So, nag-set kami ulit ng sunod na meeting. So, sabi niya, ganon pa rin, kailangan mo maging religious. Kailangan mo magsimba araw-araw. Hindi, nag-compromise ka na. Kasi sabi niya araw-araw, sabi ko, hindi ko kaya yung araw-araw. Sabi ko, kaya ko, lagi naman ako nagsimba pag Sunday, pero iba yung hindi mo nakagisnan. Pero una kong requirement, Ano? sa totoo lang, dahil kailangan bukas ka sa pagkakaroon ng anak. Kasi Yes. ang una niya sinabi, wala siyang, hindi, ayaw niya ng, narinig mo, ayaw niya magkaanak. Masaya na siya. Sabi ko, kung ganon, hindi tayo magkakatuluyan unless isipin mo yan. Dahil ako, sa totoo lang, gusto kong tunay na magkaroon ng anak. At pagka ganon, talagang magpapakasal. Pagka hindi, then, no need. Dahil ang purpose ng pagpapakasal Marriage. ay magkaroon ng anak.
yun ang nabasa ko, kaya ako, after 2 years, na namatay yung aking dating asawa, yun, nagbukas na rin ang aking isip dahil nabasa ko nga sa banal na aklat. Una, kailangan talagang go and multiply. Pagkatapos, it's not good for a man to be alone. Oh. So, tinutuo ko na. Siyempre, yun namang iba na lalaki o babae, to be alone is also good because that means that meron silang other vocation or other line. Of course, for every rule there are exceptions. And nakita ko na, I don't want to be exception. At saka, kaya yun, yun ang dahilan. Kaya immediately, kung hindi tayo magkakatuluyan, pero isipin mo rin. Ayun. Oo, nag-appeal siya. Sabi niya, pwede bang mag-motion for reconsideration? Isipin mo, sabi niya. So may nabago po Porsigido ang pala dun ating sa sa governor. terms and conditions. Oo, so nag-compromise siya. Sabi niya lang, kailangan lang open ka, magkaroon ng anak. And sige, sabi niya, kung hindi kaya araw-araw, so at least Pero pumayag. 3 times a after week. Sabi niya, mga 3 Nung times a pumayag week. siya, okay. Sabi ko, of course, to be able to do that, kailangan tayong merong iba pang pangangailangan to stay married. Mahirap. Ang tunay na magpakasal, alam naman natin yon. Maraming tukso, Kaya sabi ko, kailangan, bukod sa linggo, sisimba ka ng at least 2 araw. Ayun. Kamusta May naman hirit po pala, yun, may First Lady? habol. So far, At saka, mangungumpisal every month. oo. Nga. Uy, kakakumpisal ko lang nung At Wednesday. saka, mag-retreat once a year. Nakaschedule na ako sa last week of February. Nang ano po? ng retreat. Nagagawa ngayon, pero hindi pa kami nagsiset. Ngayon hindi pa naman. So, gagawin pa yung retreat. Yung iba, recollection. Pero yung simba, tulad kanina, nagsimba kami. So every time na possible, pag nandyan siya, magsisimba ko. Minsan kahit magkagalit kami. Sabi ko, sige na nga, sisimba ko, pero hindi ko siya pinipeace be with you. Ay, pero syempre po, since nabanggit natin ang simbahan and of course yung commitment sa isa't isa, moving forward po dun sa ating the wedding ng ating na inabangan ng napakarami pong Batanggenyo. Hindi lamang po yan, pati ng mga taga-Karatig Lalawigan. Kamusta po yung naging preparation for the wedding, yung mga his likes, her likes? So, ikaw na magkwento. Okay, yung sa wedding, gusto lang talaga namin initially, maliit lang. So actually, gusto niya mga 20 lang. Ako gusto ko at least 100 kasi mga kamag-anak ko pa lang mga 80 na eh. Sabi kong gano'n. Sabi ko, sige, sa'yo mga 10 lang, akin na yung 90. Gusto ko talaga private. Very private naman siya. Kasi nung una akong ikasal, siguro 10 lang kami kasama ng pare. Pero, Very private. pero nagkataon, kasi lagi niya akong pinupuntahan. Siyempre, nagtatrabaho pa ako sa Manila, sa Makati. Either sobrang aga niya nandun o kaya gabi na. Kasi nga, kailangan siya nasa Batangas. So anyway, nagbe-breakfast kami isang beses. Nagkataon, may isa siyang kaibigan na dumaan. So syempre, pinakilala ko. So sabi niya, nagpa-plan kami ng wedding, ganito, ganyan. And then sabi niya, ba't maliit yung wedding? Alam niyo naman na pag-uusapan yan. At saka, you are a sitting governor. Sabi niya ganon. Matagal na walang kinakasal na nakaupong gobernador sa Batangas. So, at saka, para lang din makapag-celebrate kayo kasama ang mga Batanggenyo. So, naging malaki tuloy yung wedding. So, ayun, inabangan hanggang ngayon pag may mga salubong kami ng mga tao, biglang sasabihin niya, napanood namin yung wedding nyo. Yes, ma'am. Nakakataba ng Huwag puso. April na yun, ha? Oo, April pa lang yun. Isinet Imagine, na namin kasi yung kasal, it has to be after the second death anniversary nung dati kasal. It should be 2 years after. yeah. So, isinet namin 2 years after. May. Pero ganun kabilis yun. Kasi imagine, around this time last year, February, April, nagde-date. May. You could imagine, we agreed to get married nung pumayag siya. So that was something like March.
March. April. Second week of Nung April. pumayag ka na magpakasal. No, April, my love. Kasi birthday mo pa ng March 25 eh. Wala pa tayong usapan nun eh. So, April. April. March 25 ang birthday ko eh. Mhm. At the end of March, kung Baka tayo plan mo na yun. pumayag, Baka plan mo na Oh, yun. baka nasa Baka isip na po ni Sir namumuo na nasa isip Oo ng nga. ating governor. I'll marry this girl. girlfriend na Yes. kami nung birthday ko. Pero Oo, wala pa, pero- wala pang date. Mm-hmm. Wala pa. Yung kwento ko pala. So, hindi ko alam na kami na. So, nagde-date kami. Sabi niya, okay, exclusive na exclusive. Ibig niya pala sabihin pag exclusive, girlfriend, boyfriend na. Pero ako naman, exclusive, ibig sabihin, exclusively dating. Wala ka nang i-allow na manliligaw sa'yo. Ikaw, wala ka na ibang check. For him pala, boyfriend, girlfriend na. So after a week, pinag-uusapan na. Sabi niya, di ba girlfriend na kita? Sabi ko, kailan? Kasi ako traditional. Gusto ko nga tinatanong ko yung mga, will you be my girlfriend? Yes. Ganun. Oh, walang ganon. Yung mahiwagang yes Oo. ng isang Oo, Batanggenya ayun, girl. Wala. Sagot So na nagbilang oo. kami, nagtingin kami sa picture. Kailan ba yung dito mo sinabi na exclusive. So ito yung date. That was March 8, no love? O kasi araw-araw talaga siya nasa Makati. Sabi ko, hindi ba magalit yung mga tao sa Batangas? Pero either sobrang aga or sobrang gabi na, araw-araw talaga. Tapos minsan kalagitnaan ng araw, tatawag siya sa akin. Sabi niya, hindi ako makakonsentrate, naisip kita. Ay! Wow! Parang ako yung kinikilig. Oo. Nahihiya na siya kung ano-ano sinasabi ko sa mga Batanggenya. And speaking of nung birthday ng Gov, nung nag-celebrate dito na ang dami nating mga nakasama, and then the following day, Sa Manila. Oo, parang may private na sama-sama sa Celebration, Manila. oo. And doon natin una nakita ang Yes. unang ginang. At doon ko ulit nakita ang napakagandang smile Ngiti, mula yes. sa ating ama. At huwag niyo kalilimutan, bago kami magplano nag-engagement at one, yung tunay na engagement na, pinapagpaalam ulit ako. Namanhikan, sir. Yes, naman ang hikan. pagsasabi. May ganun oo. talaga. Kailangan pa ba yun? Pareho na tayong mature na, stable and all that. Magpapaalam pa ba ako? Ganun 'di ba mga tradisyon, mga tradisyon, kailangan mo magpaalam talaga. Ika nga, ang pulungan Ginawa ko sa naman. atin. Ginawa naman niya. Lalo na't ang anak ng ibaan. Oo. Di ba? Yung nagpunta pa ako sa ibaan, kinausap ko pa yung dati kong PLO, yung mother niya, at yung father niya, at nandun pa yung ibang kapatid. Oh, yun. Ika nga, formal na hiningi ang kamay. Oo. Yun. Pero ito, may bigla po nag-pop sa akin na question out of curiosity, Sir and First Lady. Gov, how does it feel po na ngayon, while in service, may kasama po kayong First Lady na naglilingkod sa ating mga kababayan? Well, yung paglilingkod niya sa kanyang sa ating mga kababayan, yun naman bukal sa loob niya. Ang bukal na tulungan ako. Dahil alam naman niya na talagang nangangailangan ng pagtulong. Kapares ko rin, talagang kailangan tulungan ng ating mga kababayan. Lalo na sa panahon ito. At kaya sabi ko, yung Valentine's, araw-araw din yan. Walang tigil ang pagmamahal sa ating mga kababayan at hindi lang sa salita. Kailangan gawa. Kaya alam naman niyo, talagang lagi tayong naririto. Mapwera na lamang kung hinihingi ng ating tungkulin na tayo ay magpag-ugnayan sa iba. Yun ang ating talagang layunin. Laging naririto at laging kanig. Iba. Kaya tayo, pag nagbibigay tayo ng tulong, hindi lamang ipinaabot at hindi lamang nag-aabot. Kailangan maipadama, maipaabot. At ito, hindi nagmumula pag-eleksyon lamang. Yes, Ayun yes po. ang mahalaga. Ito, parang Valentine, sabi ko nga, araw-araw yan. Kahit na sa ating biyaheng Kapitolyo, kahit wala ako dito, alam naman ng ating mga kababayan na sila ay nananatili sa puso at damdamin, isipan ng gobernador. Ayun, Kaya ang ngayon, ganda nun, no? Ika Kaya nga, tayo araw-araw. kaya sabi mo, lagi tayong busy-busy. Kaya ang sabi ko nga, yan, pagka, ito na last term ko, naging governor ako, ito na ang aking
18 taon na governor. Siyempre, naging congressman din tayo ng 9 na taon. At nananaig talaga sa atin yung tungkulin. Doon siya nakakatulong. Dahil daman-dama rin niya, dahil taga rito sa atin, dito yan nag-aral ng elementary sa Batangas. High school dito rin. Yun nga lamang, nung college niya, ay di pumunta na sa Maynila. Yun. Yun lang ang kakaibahan. Pero talagang masasabi natin, tubo na talagang taga rito. Tubong Batanggen. At saka, kaya Tubong pati Batangas. taga-ibaan. Kaya ngayon, pati sungod ko, ito'y gawa sa ibaan eh. Napansin nga po agad namin Opo. ang ganda Ang ng ganda. attire ng ating Yes, ama at opo. unang ginang. Kaya, yun ang gusto natin talagang ipaalam sa lahat na tayong mga Batanggenyo, magiting. May sarili talaga tayong paninindigan. Na napakahalaga sa atin yung ating magagandang kaugalian. Kapares nga kung papaano. Yan. Kami nagpapakasa. Kailangan talagang turuan, bahagi. Alam niyo, ang governor ay Opo. anak ng public school teacher. Yes. Yes, At ako oo. rin, at ang aking ina, 37 taon na public school. Ako graduate ng public school. Dito rin ako nag-aral sa atin. Sorry, ako doon sa applyan ng bawon ako pinanganak. Doon ako nag-aral. Pero yung aking ama ay taga-Taal Lemery ang angkan. Ako naman ay bawon talaga ang aking ina. Kaya, kumbaga taal na taga rito sa atin, hindi lamang sa... Kaya, yun ang gusto kong ipakita sa atin. Yung damdamin natin na kumisay biruan, pero totoo. Mawala na ang ating yaman, huwag lamang ang ating yabang. Yung ating, ang ibig sabihin ng yabang, yung ating pride. Yes. Yung na pagiging Batanggenyo na tunay na makadiyos, makakapwa-tao. At tayo makakalikasan dahil napakaraming biyaya na ibinigay sa atin sa kalikasan. The center of marine biodiversity sa buong mundo. Naririto sa Verde Island Passage. Kaya napakahalaga, magagandang tanawin, at kaya tayo, marami tayong ginagawa. At tayo number 2 sa tourism. Sa totoo lamang. Number 1 tayo. But ganun din, dahil sa napakaganda nating kaayusan dito, sa atin, ay yan. Tayo ang isa sa pinakamaunlad. Yes. Outside Metro Manila, ako naman ang chairman ng Calabarzon. Yung talo natin ang Metro Manila sa dami na nagtatrabaho. Sa totoo lang, koleksyon ng ating itong mga customs natin. Ay mas mataas ang koleksyon dito Tayo ang sa buong ASEAN nagtatayo ng mga logistic hubs. Yung merong mga data center, may pier, mga infrastructure. Tayo, hindi Manila, hindi Cebu, ang pinili ng national government. At tayo rin ang pinaka-entrada ng gateway ng agro-industrial. Kaya patuloy ang ating paglilingkod. At dito naman, nakakatulong siya. Yan. Pampakilig. Daman-daman. Kaya, Pampasaya. sa totoo lamang, sa pagtulong niya, ay ikaw kayo nag-live na. Partner doon sa law firm sa Makati. Doon ko na nga nakilala Palagi kayo nag-live na para talagang Muna. nag-live muna. Para lagi kitang katabi. Ayun. At napakahalaga rin no, na alam mo yun. Para talaga makita. Kaya ang ginagawa natin ngayon, kahit deklarado na campaign period ng mga senador, at lahat kadami-kadami tarpuli na ngayon. Ang ating ginagawa ay kung anong ginagawa natin noong una. Unang araw ng panunungkulan, tuloy-tuloy.
Yan ang tunay na kaugalian na dapat ng mga nanunungkulan sa lingkod bayan. Kaya siya ngayon, masasabi natin, dahil iisa na kami sa puso Yes. at damdamin. Ano? Yun naman, sabi nga, mayroong pagkakaisa ang buhay ng tao. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang gawain mo, paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa ating kababayan, paglilingkod sa ating mga kaibigan. Ano? Iisa yan. There should be unity in life. Hindi mo pwedeng mapapaghiwa-hiwalayan yan. Ano? Yun, para maging magiting, ayun talaga. At magbigay ng magandang halimbawa. Hindi maganda pag ang halimbawa na yung buhay ng ating mga naglilingkod ay hindi ayon sa pinunumpaan natin sa harap ng bandila. Yun nga, sambayanan tayong maka-Diyos. Sambayanan tayong makakapwa-tao. Sambayanan tayo na tunay na Pilipino. Pagmamahal sa ating bansa. Yun naman, nasa Kanya rin. Ang kwanlaang ay lagi nagmamadali. Innate na po pala yon sa ating unang ginang. Ayan. At siguro bago tayo dumako sa ating commercial break, itanong muna ulit natin sa ating unang ginang kasi may nagpapuna question mula sa ating viewers. Ano daw po ba yung tipo sa isang Batanggenyong gentleman ng ating unang ginang? Niya? Ako? Ng ating unang ginang. Ano ba yung type sa tipo isang... ko. tipo nyo po. Sasabihin ko ba? Anong sasabihin ko? Alam mo, tayo, tunay na masasabi natin, bukas, transparent, Transparent. walang itinatago. Lahat sinasabi, wala namang kailangan itago. Siguro yung, ngayon lang naman, nung tayo na love, yung pagiging magiting talaga. Yes. So, parang wala yata equivalent yun. May equivalent ba yun sa English? Ganon siya ka strong na of a word na talagang sa Batanggenyo mo lang siya makukuha. So, si Gov naman, alam naman ng lahat, is super kind. Wala naman, kahit galit na ako, kalmado lang siya. Sweetheart, ganyan lang siya. So, sa kanya, siguro lahat na magagandang features, mabait, malambing, maasikaso, maalaga, ay talaga naman. So, yun talaga, yun parang gusto kong maging mas mabuting tao dahil sa kanya. So, I think yung pinaka-word talaga for that is pagiging magiting. Ayun. Ito, parang pagmamahal, pagmagiting, iisa naman yan eh. Kailangan talaga yan hindi lamang based on emotion. Yan talaga, hindi based yan sa yung alamanan at karunungan. Kailangan dyan merong kondisisyon, act of the will, kumbaga. Ang pag-ibig para totoo ay hindi lamang, mawawala na yung emosyon, mawawala na yung passion, pero ang hindi dapat mawala, ay yung talagang iyong desisyon. To be faithful, to be, desisyon yun kumbaga ito na talaga. But before you come to that decision, kailangan bahagi yan na napag-aralan mo na, Napaghandaan. mahalaga yung kang may intellect, talagang inisip mo, pagkatapos nagdesisyon ka. Yun. Kaya kahit na mawala yung feelings, kahit na maraming tukso dahil alam mo at may desisyon ka, yun. That is, kailangan yun. Kailangan magkaroon, doon ka magiging loyal, magiging faithful, magkakaroon ng tiwala, trust. Yun ang kailangan natin. Pero tayo lang hindi rin natin magagawa. Maraming tukso na matutulungan laan tayo ng Panginoon. Sa totoo lang. Kaya araw-araw nagsisimba. Oo. Kaya araw-araw sumisimba. Sasabihin ko, dahil sa aking katatayuan, pag hindi ko ginawa na talagang, ay ako yung
Matutukso. magiging trapo. Mhm. Sigurado ko na, sa dami ng tukso, Pero ano, dahil nagsisimba ka, para sa ganoon, hindi naman maiwasan. mapaglabanan. Mapaglabanan. Kaya, yun naman ang turo itinanong ng mga kasama ng Panginoon nung nabubuhay sa mundo, Jesus Christ. Ano ang magandang panalangin? Ama namin, yun, sabi, sundin kaisa kung anong gusto ng Panginoon. Pagkatapos, gawin ang dalangin araw-araw. Araw-araw. Ngayon na, in other words, ngayon, araw-araw ang sabi, araw-araw. At sinabi rin, ayan, tukso ay mayat-maya, naririyan. At yung panganib, at ay, naririyan lagi, kaya araw-araw. Ngayon, siyempre, hindi madali, pero if it is worth fighting for, then if it is worth getting, we have to fight for. No pain, no gain. Ang ganda naman ng tagline ng ating No busy pain, Gobernador no this gain. Valentine's Day. Ano? Opo. Pipiliin ka sa araw-araw. Oy! Ayan, kaya naman napakarami pa po nating itatanong at ibabahagi sa ating mga tagapakinig this morning. Pero before that po, ay syempre kapit lamang po sa ating istasyon, wala muna pong maglilipat ng himpilan dahil sa ating pong pagbabalik, may mga twist and games tayo na ipapa-experience sa ating... Mas lalo pa nating makikilala ang ating unang ginang at ang ating bising-bising gobernador. Yan, kaya naman wala po muna maglilipat ng himpilan, magbabalik po ang ating... Biyaheng Kapitolyo. Toto Pito. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Siyempre, kasama pa din ang ating bising-bising gobernador at ang kanyang unang ginang. Yan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay meron po tayong simpleng game na inihanda para sa ating official love tandem ng lalawigan. At ito meron tayo dito, Gov and First Lady, na mga whiteboard together with the markers. At isusulat lamang po natin yung sagot sa ating mga whiteboard at sabay po natin itong iaangat sa nakita ng ating pong mga kababayan after po ng aming bilang. Ayun, okay? Okay. Simulan Ready na natin po ba, Gov and First Lady? Yan po. Yun. Okay. Unang tanong. Saan po naganap Ang. unang date? Okay, sulat na in 3, 2, 1, and ready na po? Show your answers and go! Ang sabi ng Gov ay Rockwell, sa Rockwell daw. Ang sabi naman ng ating unang ginang ay sa Chef Jessie.
Ang Chef Jessie nasa Nasa Rockwell. Rockwell. Ayun! Ayun. Okay, so 1 point oo, na agad. Wow, pareho, nag-match pareho. agad. Yan. Parang this is a game Ayaw ko na, lang ano? sabihin yung pangalan ng restaurant. Okay. Next Next question. question. Sabi, ito daw tanong na ito ay dapat talagang alam ng mag-asawa. Oo, sige yan nga. ang sabi. Ano po ang size? Ang size ng paa ng bawat isa. May sinasabi si attorney, Hindi niya alam kasi hindi niya ako binibili ng sapatos. Ayan, sige nga po. Sa totoo lang, hindi rin ako nabili ng sapatos. Oo nga, hindi ko rin alam kasi ayaw niya ibili ko siya ng sapatos. Nagagalit siya kapag binibili siya ng para sa kanya kasi ayaw niya. Oh my God. Lahat ng sapatos ko, sa totoo lang, nireregalo lang. Wow. Kaya ayaw kong bumili ng, wala akong binibili ng sapatos. Wala siya. Siya ayaw kong pabili ng sapatos dahil talagang ayaw na ayaw ko Oo, na kahit meron anong akong gamit, ayaw kagamitan niya. na hindi ko naman kailangan. Totoo. Kaya sir. ipinamimigay ko na lamang yung iba. Okay, size. Kaya kung iba ay sikip, at yung iba yung malaki. Sige nga po. I-reveal na po Alam yung natin yung size ng answers. paa mo, love. And go! 5.5. At size 10. Anong size ng paa mo? 9? 10? Depende. Yan, Pagka- opo. Yun nga ang sinasagot ng iba. 10, Depende sa 9.5. tsinelas. Di ba po? Oo, depende. At depende daw pag sa sapatos. Pagka Pero yung ilan? panlaro, yung rubber shoes, 10. Oo, tama. Ito yung mahilig sa panlaro. Uy! Mahilig maglaro. Okay. Anong sinasabi? Tapos, pagka Tama naman, na. Next na. 7 ako, love. Pag gusto mo kong bilhan, 7, 7.5 lang. Size 7.5. Size 7. Okay. hindi ako bili ng sapatos. sa totoo lang. Pero napansin ko kanina umaga, bago ang sapatos niya. Wow! Ngayon mo lang nakita yon, pero matagal na yun. Okay, next question next po question. natin ay... Ano po ang comfort food ng bawat isa? Yeah. Comfort food po ng bawat isa. Tago natin ang answers. So, kailangan dalawa yung sagot? Kasi, or i-confirm niya yung sagot. Iko-confirm po. Yan. Yes, Yes sir. po. Opo, go. Yes Opo. po. Ayan. Araw-araw daw kinakain. So, kayo po, nako-comfort every day. Opo. Okay, reveal your answers in 3, 2, 1, and go! Show your answers po. Hoy! Ayan. Una kong sinagot yung chicken, tapos pinalitan ko. Pero chicken yung una. Pero kanya chicharon. Kasi araw-araw siya kumakain ng chicharon. Oh my gulay. Totoo. Pero yung chicharon, parang appetizer. Opo, Ayan. ayan. And then Uy, nakita ko sinulat rin, ko na talaga yung chicken kanina. nakita Tinanggal ko rin lang. po, opo, na ang unang nilagay nila, puro Chicken. parehong Pero kasi chicken. ayaw ko na tama yung sagot mo eh, kaya. Competitive ang ating ano. Okay, Ayan. ito maganda to, maganda Ito po. Next question po natin, ano po ang theme song ng ating unang ginang at ng governor? Theme song. Ay, naku. Nagkaka-idea ako kasi kita ko yung sagot ng First Lady. Sige nga po, in 3, 2, 1, and go! Wala! Uy, love, sinulat ko to kasi Bakit? lagi mo itong Bakit kinakanta sa po? akin. Ang aming pag-ibig ay isang awit. Ah, Kaya ang theme song namin ay yung aming pagsasama. wow, Sa akin pala. napakaganda Akala ko naman My nun. Way kasi ito yung lagi mong kinakanta. Yung My Way, Mhm. ito talaga paborito ko. Pero hindi yung My Way as it is worded. Yes. Kundi Lagi niyang change medyo yung lyrics. adopted. Mhm. Ang galing no, ang ganda nun. Oo nga. At Love, ito, wala tayong tamang sagot lang. Pero totoo, wala naman tayong theme song. Oo nga, wala nga. ito, last na siguro. Ang aming buhay, sabi ko ulit-ulitin ko, parang isang magandang awit. Mhm. Kaya yun ang aming theme song. Oh, wow. Galing. My God. Ito na Ito po ang po, ating last question. last Ready na question. po ba kayo, Gov? Opo. Okay. Ready na Ready po. ka na, love? Okay. Yan. Ayan. Saan ito? So, lugar ang Opo. isasagot natin dito. Saan nangyari ang unang halik? Uy! Hello? Love? Sure ka na tinanong mo yan, partner?
ito po ay patanong laang sa Oo. atin. Ay, hindi, dahil daw nung magical na Yeah, Mandanas sure, pero Kiss. po- Ayan. Kailan ba? Saan daw po nangyari ang first Yes. kiss? Wait lang. Sasabihin na ang totoo ng Gov. Holala. Ayan, may sinusulat na si Gov. May sinusulat na. Baka nanonood yung tatay ko. No cheating, ma'am. Uy, hindi ko Oo, nga ma'am, yun yung nalagay kasi answer. nabubo ko nga ako. Alam ko yan, tama ka talaga. Kasi pabebe yung answer ko. Nakakainis ko. Okay po, reveal your answers in Pero tama 3, ka nga. 2, 1, and go! Hindi, sa car daw, sa sasakyan. Pero, Di ba sa car? Gov, Titingnan nyo, halik lang yun, ha? Yes po. Oo. Yes. Conservative siya. Sabi ko, sige Wala na. nang nangyari kundi yun. yes. Conservative siya talaga. Kaya may nadali niya lang kami magkasal. Kasi hindi daw siya pwedeng before marriage. Opo, mahalaga So, din kiss yun. lang. Yun Pero naman tama talaga. to. Pero kasi, alam ko na ito yung sagot, pero hindi ko sinabi kasi conservative ako tapos. Wala naman tinanto kundi halik. Oo. Yes po. Kahit na. Baka akala yung unang halik nung kami ikinasal. Oh, hindi Sasakyan, naman. hindi rin sa sasakyan. Pero yung lagi kami sa sasakyan, kaya yung mga driver nakapikit. Ayan. Nagtatago Pero, kasi tayo dati. maitanong lang po natin, before tayo magdako dun sa announcement po ng mga nanalo sa ating special Valentine's game, final question po siguro ay, ano po ba yung love language ng ating governor at ng ating first lady? Ayan. Acts of service, affirmation, gifts, ano pa ba? Physical touch. Ano yung sagot mo? Sa akin. Towards our first lady po. Ano ang Ang Love love language. language po nating governor. Ako na yung sasagot. alam ko na kung ano love language ko sa kanya. Ano? Pinagdadasal ko lagi yan. Uy, napakaganda nun. Napakaganda Sige nun. na. Pero siya sa akin, lahat. Wow. Lahat talaga. Words of affirmation, lagi niya sasabihin, pretty ako. Oh. Tapos service, alam niyo pagkagising ko sa umaga, pinaghahanda niya ako ng juice. Wow. Parang vitamins, parang ganon. So, lahat ganon. Tapos gifts, binibigyan naman niya ako ng regalo. Tapos service, yun nga. Ano pa? Physical, syempre physical ta. Pero lahat talaga. 5 in 1. Tapos pinagdadasal niya pa ako, yun din Dahil pala. sa akin, ang natutunan ko talaga, everything that we do is our prayer. Yun talaga ang dasal. Pagkagising niya sa umaga, I mean, magdadasal siya. Lahat, everything. You do your work well, an hour of work is an hour of prayer. Wow. Yun eh. I mean, kung hindi naman yung mga pare, mga madre, siyempre, may misa, may ganon. Pero tayo, nagtatrabaho lang tayo eh. Hindi ba? Most of our time, with the family, with friends, and work. Ngayon, napakaganda ng work natin na pagtulong sa kapwa. Kaya, yun, sa totoo lang, hindi ako kailangan sweldohan para gawin yan. Totoo naman. Kaya as governor, ay eto, medyo nagagalit, pero wala akong magagawa. Ang sweldo ko, as governor, binibigay ko, as you know, sa mga scholarship, Yes. at mga tulong natin. And ever since Pero, yan. siyempre, sa panahong ito, meron din naman akong mga investments na may kita rin ako doon. Kaya doon ko na lang siya binibigyan. Yun. Alright, at ang oras po natin, alas 10:28 na agad ng umaga. Ang Grabe bilis. naman. Ang bilis po, pero syempre hindi po matatapos ang ating programa na hindi natin naiibahagi sa ating mga kababayan yung official po na napili ng ating governor at ng unang ginang doon po sa ating Contest. love photo, Yes. love contest na
entry po via our Batangas PIO page. Kaya naman sa pagkakataong ito ay atin muna po siguro nga tunghayan yung AVP po natin ng ating special Valentine's episode na Love Contest. Ngayong araw ng mga puso, sa special Valentine's program ng ating biyaheng Kapitolyo, mula sa humigit kumulang 45 entries sa ating sweet moment photos, narito na ang maswerteng 10 entries na personal na pinili ng ating official love tandem ng pamahalaang palalawigan ng Batangas kasama ang ating bising-bising Gobernador Hermilando Mandanas at ang ating unang ginang, Attorney Angelica Chua Mandanas. Kaya naman ang aming pagbati ng congratulations kina Mr. Eric Javier Arellano, Hana Calderon Di Mayuga, Roniel Celos, Regel Dorano, Ray Cali Sambo, Leonisa Baez Villena, Maren Portasin, Melody Boringo, Fidel Diaz, at kay Janjan La Rosa. Magantabay lamang po ng isang special Valentine's message mula sa aming team kung paano ninyo makaklaim ang inyong mga napanalunan. Muli, let's spread love this Valentine's Day kasama ang official love tandem ng pamahalang palalawigan ng Batangas together with our bising-bising Gobernador Hermilando Mandanas and First Lady Attorney Angelica Chua Mandanas. Dito lamang po iyan sa opisyal na programang pangradyo ng pamahalang palalawigan ng Batangas, ang ating biyaheng Kapitolyo. Ayan ang oras, alas 10:30 ng umaga at ayun po Gov and the First Lady yung mga nanalo na napili ng ating official love tandem. Ayan. At pwede po ba natin silang banggitin po ulit yung mga nanalo po sa ating Ating talagang taus-puso, hindi lamang ako kasama si Angelica, na ating binabati talaga ang lahat nating mga nagwagi sa ating special Valentine's Contest. Yes, sir. At pinakikita natin na mahal natin ang lahat. Pero siyempre, pinakamahal natin ang ating kabiyak. Uy! Cheesy mo lang. Nakakahiya. Ayan. Congratulations po muli sa mga nanalo. Yan. At ang unang nabunot pala ay si Sir Eric Javier Arellano. Congratulations ang dating close-in photographer ng Yun ating ang ating governor. Yan. po. Nanalo din po si Miss Hanang Calderon Di Mayuga. Yan ang alam ko ito ay sa ating HR. Yan. Ganon din po si Ronier Celos, Regel Dorano, si Sir Ray Calisambon sa ating Pitikaw, Leonisa Baez Villena, si Maren Portasin, yan. Si Miss Melody Boringot, si Sir Fidel Diaz, and si Janjan La Rosa. Congratulations po sa inyo. At sa atin pong mga Happy winners. Valentine's sa Yun. inyo. At Happy Valentine's. sa atin pong mga winners ay wait nyo lamang po ang isang mensahe mula po sa aming team kung paano po ninyo makiklaim ang mga surpresang prizes mula po sa ating bising-bising Gobernador Hermilando Mandanas at sa ating unang ginang Attorney Angelica Chua Mandanas. Ayun. And of course, bago po tayo magtapos, Gov and the First Lady, pwede po ba namin kayong malambingan ng mensahe ng Valentine's message ngayong araw ng mga puso para po sa ating mga kababayang Batanggenyo sa lalawigan? Ladies first po siguro, ang ating First Lady muna. Pero bago nga matapos, gusto ko lang din pakita ang aming mga magagandang kasuotan. Ako ay taga-Ibaan, so nung Martes ay nagdiwang ng founding anniversary, 193rd founding anniversary ang Ibaan, kung saan kilala ito sa Kulambo. Hindi nyo na itatanong ang aking mamayang, ako ay apo ng nagtitinda ng kulambo at kumot. Kaya naman, ito ang aming theme ngayon. Twinning kami ng kulambo and kumot. So ito ay ginawa ni Ate Lauren Berberabe na isa ring Batanggenyo. So anyway, Happy Valentine's po sa lahat ng Batanggenyo at kitang-kita nyo naman po ang pagmamahal na nag-uumapaw na namin ni Gov. Naks naman. At sa lahat ng mga Batanggenyo, hindi lang to dapat Feb 14, kundi sa katulad ng binanggit ni Governor Mandanas kanina, ito ay dapat araw-araw, walang pinipiling edad o kasarian. Ito ay dapat, kung basta naramdaman mo yung pagmamahal, ay i-go mo na. Katulad ng ginawa ni Gov nung naramdaman niya yung
tibok ng puso niya siguro ay pinaglaban niya sa lahat. Ano nga, love? Siguro naman ang message ko, nakikita na ninyo na pag nagsasalita na siya, dahil ako merong asthma. Asma. Asma. Oo, lagi akong ask my wife. Asthma. Ano? Very good ka Kaya yung message niya, siyempre susunod na rin ako. Na 24/7 ang ating pagmamahal. At nakita niyo, babanggitin ko na rin, nakita niyo ito'y kumot. Nandiyan dyan sa aking puso. Talagang ingat na ingat. Always warm. Talagang dapat ganon ang pagmamahal natin. Sa ating Panginoon, sa ating bayan, sa ating kabiyak. At ayan, may nagpop na question sa ating comment May section mga kanina. humahabol Opo. po ng tanong, ano daw po ang word of endearment ninyo sa isa't Term isa? of endearment. Yes. Ayan. Yun, Ay, yung term inyo of pong tawagan. yung sa tawagan isa't niyo po isa. sa Go. isa't isa. Ang una naming tawagan, sweetheart. Ah, Tapos nag-evolve siya, pero ngayon tinatawag niya pa rin akong sweetheart. Opo. And then from sweetheart, naging mahal. Ooh. Kaya lang, di ba, sweet, mahal, mahal. Kaya lang minsan di ko alam kung mahal na love or mahal na expensive. Expensive. Kaya sabi ko, palitan na lang natin. Love na lang, love. Pero minsan tinatawag ko siya, lover. Uy. Sabi ko, hi, my lover. Wow. Sabi niya, ayaw daw niya ng lover. Sabi niya, don't call me my lover because I'm your husband. Sabi niya gano'n. Pero sabi ko, okay, my lover. So yan, pero yan, love. Pero ngayon, from time to time, tinatawag niya pa rin akong sweetheart. Di ba love na? Love ang tawag niya. Mhm. Pero dahil tayo may asthma at meron tayong takusa pa ako. Ano po yung takusa, sir? Takot sa asawa. kaya yung mahal, pareho na rin. Mahal at ganun din, mahal din siya. Maraming hinihingi. Alam nyo, Kaya okay na rin yon. Kaya, pero ang totoo, ang malimit na tawag ko rin sa kanya, bukod sa love, is sweetheart talaga. sweetheart. Pero syempre, may mga restrictions tayo. Syempre, hindi namin matawag yung isa't isa na baby. Di parang wag na lang ganon. So ano na, mahal at saka love. Ano nga love? Ang ganda Pero nga. mas love. Love. At saka totoo yung mahal. Dalawang ibig sabihin. Go. Sumusobra ka na love. Baka Ayan. kung ano-ano sabihin mo, mga. Opo, meron pa po tayong mga nagpa-pop up dito. Yan, mula po kay Sir Eric Javier Arellano. Nagpapasalamat daw po siya at napili nyo. At masayang-masaya siya na nakita kayong magkabiyak ang Mr. and Mrs. Mandanas. Yan po. Ayan. Ang Tito Eric po Hello, natin hello, ay hello. nasa Canada. Yan. At ito pa po ang sabi nung isa pa nating winner. Thanks po sa pagpili po sa amin. Siya pala ay naglalaba pa, Gov, habang nanonood. At iniwan ang labahin sa tuwa at galak. Ayan, salamat daw po, Gov and First Lady. Ayan. Meron pa ba? At napakarami pa po ng mga pagbati ng Happy Valentine's Day para po sa ating Valentine's. governor at Eto, sa unang gina. Yan. May mga humihiling po yan. Sunod-sunod sila. Isang matamis na kiss naman daw po. Hala, love. Love. Kiss daw. Mabilis lang, ha? Yan. So, eto na ang ating Inaabangan natin. the magical Mabilis. Mandanas kiss this Valentine's Day. Ha? Wow! Maraming salamat Ganyan lang po. talaga dapat yun. Talaga ikaw talaga. Kita nyo, mas conservative pa ito kaysa sa akin. Kita mo naman. Wow, Uy, maraming salamat. Yun yung Grabe isa yun, sa mga ganda. changes na Opo. ginawa ko sa buhay ko simula nung nag-asawa ko. Dati plunging yung mga damit ko. Ngayon conservative na ako. Yan. Yeah, naalala natin nung una nating nakita diba? si Oo. si First Lady. Oo, no? yung birthday niya dati hanggang dito yung ano dito tapos may slit pa dito. Ngayon ganito na tayo. Kagalang-galang na. And imagine, naglalakad si First Lady doon sa hagdan, sa pataas doon sa Oh. venue. And wow, Parang lahat kami na starstruck. Oo, grabe. At biglang naglingning yung ngiti ng ating governor. Ay, Nung she makita. is the one. Doon yun nalaman na Oo. pala. Oo, pero alam nyo ba yung una niya sinabi pagkakita niya sa akin, Opo. sabi niya, hindi ba masyadong mababa? Kaya naman
sinusunod din niya ako sa ganon, Yes. sinusunod ko rin naman siya sa pananamit. Mhm. Kaya ngayon, ako nakakulambo at nakakumot. At napakaganda po. Very good. Ayan. Cute kaya. At Ang ganda syempre, kay Ate ang Lauren Berberacles. isa pa po sa kinatuwa ng ating mga kababayan ay may mga nagme-message po sa akin na, Ornald, nakasalubong namin sa SM ang Opo. governor at ang ating unang ginang. Nakasabay namin kumakain sa Jollibee. Oo, sa, yun. Naglilibot sila sa SM. Nakakatuwa. Nagde-date kami minsan. Kasi minsan hanggang gabi na yan dito. Mga alas 6, ganyan. Sabi ko, mag-date naman tayo. So, minsan pakalat-kalat kami sa SM o kaya ikot-ikot kami, bili ng kape o kaya Walter Oo, Mart. yung isa pa, may nag-message tapos din. ice cream, ganyan. Nakita din daw sa Walter Mart dito sa atin sa Oo. Kaya mamaya, ewan ko kung saan ako dadalhin ito. Hoy, akala ko Hoy, hindi wala kang ginawang plan, love. Sabi mo may plan ka. Ang plan ko sumunod sa iyo. Yun. Halasan tayo mamaya. So, speaking of plans, ayan na, ito na po yung isa nating question. After po nito, what's next po for our Governor and First Lady? Sa totoo lang, it's hopefully improvement of what we're doing right now. Yes. Kailangan talaga yung pagbabago na magaling. Dahil maraming klase ang pagbabago. Yes, sir. Opo. Pati na ang tawag ngayon sa atin, bagong Pilipinas. Pero tingnan natin kung lahat ng bago, hopefully, para sa kagalingan, para sa kahusayan, para sa kabutihan. Ha? So, yung pagbabago, harinawa, lahat ay para sa magandang buhay. Ayun. Ma'am First Lady, may i-add po ba tayo? Ano ba yun? Tuloy-tuloy lang. Lagi lang akong nakaalalay, nakasuporta sa ating bising-bising gobernador. Yes. At talagang na-enjoy ko. Alam nyo, hindi niya ako nire-require sumama sa mga events. Pero ako, nagkukusang loob ako kasi natutuwa ako sa ginagawa niya. At saka yung suporta at pagmamahal ng mga tao, nakakatuwa talaga. So, ayun. Sana tuloy-tuloy lang. Makita nyo kami around, kung paano kami dito ngayon, ganyan din ko may pag nakikita nyo kami sa labas. At saka, ayun, nakakatuwa na yung ibang pag nakita, lalo na yung mga kabataan. Akala ko nga hindi na siya masyado kilala ng mga, minsan pag nagsisimba kami mga grade 6 doon, o kaya mga high school, kilala pa siya, Dodo, Lolo Dodo. Sila, Gov, ganyan. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso yung binibigay ng mga Batanggenyo. Kaya, tuloy-tuloy lang. Lagi niyan sinasabi hanggang meron pang binibigyan pa tayo ng lakas ng katawan at isipan, ay tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod sa bayan. At ako naman ay laging sumusuporta at nagmamahal at nagpapakilig at nagpapasaya. Yes. Diba, Yan din ang masasabi natin kapares ng ating programa, Biyaheng Kapitolyo. Yan ang tunay na Biyaheng Kapitolyo. May pupuntahan. Maliwanag ang ating direksyon. Maliwanag ang ating tatahakin at nagbibigay tayo ng pag-asa dahil tuloy-tuloy ang Biyaheng Kapitolyo. Kaya itutuloy din natin ito. Kahit last term ko ngayon sa ating pagiging governor, alam ng lahat. Para makapaglingkod, vice governor naman ang ating sasakyan ng tuloy ang Biyaheng Kapitolyo. At doon, lagi nating, kung ako ang driver, ay meron naman tayong nangungulekta ng... Akala ko passenger lang Ang nangungulik. ating Ito talaga. Pero tayo, nakuhan din siya. Tagagabay. Yun, Ayun. nag-aalalay. Tumutulong. Yan. Merong navigator din. Navigator. Ayun. Waze pala. Taga-kolekta talaga. Ito talaga. Ayan, grabe. Sobra po akong nag-enjoy. Gayon din ang ating 1,000 plus viewers sa ating pagpasada this morning. Thank you sa lahat ng nanood at nanonood. 1.2 na tayo. Ayan, grabe. Gov, Madam Okay, First Lady. Siguro, alam natin na hindi lang naman ito online, live, pero sa Facebook and all,
sa ating YouTube, pinalalabas din naman. Opo. Yan Opo. ang biyaheng Kapitolyo. Talagang bukas na bukas para sa lahat. Ano? At nakikita, ipinakikita. Nang sa ganoon, hindi lamang tayo parang nagre-report, kundi nagbibigay tayo ng pag-asa, inspirasyon sa lahat nating mga kababayan. Nang patungo ang biyaheng Kapitolyo sa magandang buhay. At maka-Diyos, talagang makakapwa-tao. At yun, tunay na Pilipino, ang mga Pilipinong Batanggenyo. May dangal, iginagalang, hindi yung pinagtatawanan tayo. Yan ang ayaw natin gawin. Talagang kailangan kilalanin ang mga tunay na Batanggenyo na nagbibigay ng liwanag, kasama naman yung ibang bansa na nakasagisag sa ating bandila. Yan. Na 8 sinag, Batangas, isa sa mga nangunguna. Parang tila baga, taas noo, tunay na Batanggenyo sa isip, sa Talaga, salita. yun ang sa gawa. sinasabi natin sa lahat. Simula pa nung pumasok ako sa politika, dahil nakita nga natin, talagang dapat tayo sa Batangas, taas noo, kahit kanino. At yung sa atin, sa politika, pagkatao, higit yan sa mga partido. Pagkatao, higit sa partido. At yun naman talaga ang tinitingnan ng mga Batanggenyo na nakakaunawa sa pangangailangan at nagnanasa ng magandang buhay, pag-asa para sa ating mga kabataan. Ayan, at ang oras po, alas 10:46 na ng umaga. Napakadami pa sana natin gustong yan. Pero hindi na natin aagawin pa yung oras ng ating governor at ng unang ginang. Kasi for sure, maya-maya lamang ay marami pa silang pupuntahan at personal na makakadao pa. Lalo't higit, ngayon ay araw ng mga puso. Ayan, muli maraming salamat po, Governor and our First Lady, ang official love tandem ng lalawigan. Grabe, maraming salamat po sa napakagandang episode ng ating Biyaheng Kapitolyo. At iyan na nga po ang naging kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Siyempre, lahat po ng iyan ay dito lamang sa ating programa kung saan hindi ikaw maiiwan. Ayan, mula po sa bumubuo ng Biyaheng Kapitolyo at ng PIO, salamat po. Thank you. Nag-enjoy din kami. Salamat. Ayan. Ayan, and looking forward po na makasama pa po ulit namin kayo sa ating Opo. pagpasada dito sa ating programa. Ayun, kaya naman, ayan, maraming salamat po. At syempre, ang oras po, alas 10:47 Oo. na. Oras na ng Grabe. pagpapaalam natin. Kaya naman sa lahat po ng ating mga maging taga-subaybay ngayong araw, sa lahat po ng masusugid nating naging tagapakinig sa ating partner radio program, radio po sa Radyo Totoo, maraming salamat po. Kaya naman eto na, muli niyo po kaming samahan sa ating pagpasada sa susunod na linggo, araw ng Martes, next week. Dito pa rin po sa official na programang pangradyo ng pamahalang palalawigan ng Batangas, ang ating Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo!